Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Oh, kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Pero ano? Walang imposible sa ating Diyos. Sabay-sabay tayo! Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpala. Sige, magturo ka! Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalag, tanggapin na. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya, kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalag, tanggapin na. Sabi mo sa katabi mo, kaya-kaya. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalag, tanggapin na. Sobra-sobra, sobra-sobra. Come on! Tanggapin mo na! Sobra-sobra, sobra-sobrang pagpapalag, tanggapin na. Sobra-sobra, sobra-sobrang pagpapalag, tanggapin na. Kanina sa katabi natin, sinasabi natin, siya'y pagpalain. This time, tayo naman. Amen? Sabihin natin, kaya-kaya ni Jesus. Deklara mo sa sarili mo. Sing with all your hearts. Higit pa sa aking inaasam, higit pa sa aking hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tinatanggap ko. Witin mo ng buong puso sa Panginoon. So, kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ako ay pagpalain. Higit pa sa aking inaasam, higit pa sa aking hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Tanggapin mo na. Sobra-sobrang pagpapalay, tinatanggap ko. Sobra-sobra, sobra-sobrang pagpapalay, tinatanggap ko. Sobra-sobra, sobra-sobrang pagpapalay, tinatanggap ko. Yes, Lord. Pasalamatan natin sa Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sobra-sobra yung natanggap natin. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Mukha yung milyonarya.
Milyonarya, di ba? Ang dami nating na-receive sa Panginoon. Amen? Tinanggap natin by faith. Hindi lang to pera ang tinutukoy, kundi buhay na ganap. Amen? Buhay na kasiyasiya. At yun ay gusto ng Panginoon sa atin. Abundant life. Amen? Kaya sa oras na to, alam nyo, baliwala ang worship natin. Kundi rin lang ang Diyos o si Jesus ang dahilan. Kaya sa oras na to, ibigay mo ang iyong buong puso sa pagpupuri sa Panginoon. Let us lift up our hands to the Lord. Holy Spirit, we welcome you in this place. Touch every heart, Lord God. Move in this place. Move upon many hearts, Lord God. Just feel the love and the presence of the Lord. Yes, Lord. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. Yes, Lord. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. 'Cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, let us be the desires of your heart. Holy Spirit. Now that my heart is open, go and worship the Lord. I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. Yes, I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter
make this song as your prayer. Come on, church. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Let us worship the Lord. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Come on, shout it out. We make way. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Come on, shout it out, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. We make way, we make way, we make room. Lord, let your spirit move. Come on, let us lift up our hands to the Lord. Your way in this place. Lord, we have come for you. For the last time, we make way. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Sing it softly to the Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, coming from your heart. Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, Lord. You are here with us. Let us bless the name of the Lord. Pwede bang itaas natin ang ating dalawang kamay? Kanina tayo yung pinagpapala ng Panginoon. This time, let us bless the name of the Lord because He deserves our worship, our best worship. Yes, I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Yes, I will bless the Lord forever.
me who you are. Say that you are the one. Say that you are the Christ, Son of the living God. Sabihin natin kay Lord, You ask me who you are. you are. Say that you are the one. The one. Say that you are the Christ. The Christ, Son of the living God. You ask me who you are. Say that you are the one. Say that you are the Christ, Son of the living God. You ask me who you are. You are. You are the one. The one. Say that you are the Christ. The Christ, Son of the living God. You ask me who you are. Say that you are the one. Say that you are the Christ, Son of the living God. Oh, shout it out. You ask me who you are. You are. Say that you are the one. The one. Say that you are the Christ. The Christ, Son of the living God. Yes, I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Yes, I will bless. Yes, I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Yes, I will bless. Yes, I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Yes, I will bless. Yes, I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. You ask me who you are. Say that you are the one. Say that you are the Christ. Come on, shout it out. Son of the living God. You ask me who you are. You are. Say that you are the one. The one. Say that you are the Christ. The Christ, Son of the living God. You ask me. Come on, shout it out. Say that you are the one. Say that you are the Christ, Son of the living God. You ask me who you are. You are. Say that you are the one. The one. Say that you are the Christ. Son of the living God. Yes, you are the Son of the living God. Come on, church, just praise the name of the Lord. Yes, you are the Son of the living God. You're the Son of worship. You're the Son of praise, oh Lord. Hallelujah. Come on, shout it out. Hallelujah. Hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords. Yes, you are worthy, Lord. Yes, Lord. Sa'yo ang pinakamataas at papuri at pagsamba. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Hallelujah. Makakaupo na po ang lahat. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon to everyone who's watching our FB Live. We are His Dwelling Place Church here in Angono. This is Dr. Tintin Mesias. At magandang hapon po muli sa lahat ng mga taga-HDP, Angono, Pasig, Bulacan, Makati, and Taytay. Okay? No, diba? Thank you, Lord. At mga naririto, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back dun sa mga nagkasakit at welcome dun sa mga sinanay Cory. Ngayon lang yata umakyat. Tama ba? Praise God, no? Kahit mahirap umakyat, nandirito. Thank you, Lord. Ngayong hapong to, pasensya na, wala po si Pastor June at nagme-menopause. Debiro lang. Sumakit po yung likod, natamaan ng hangin, pero andyan siya. Hello, honey.
pag-pray mo ko. He's watching us right now, okay, sa FB Live. And again, patuloy tayong nag-aaral lang salita ng Diyos. Handa na ba ang lahat? Amen? Okay. So, kung tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, sana ay naia-apply po natin. Sa mga nakaraan, pinag-aralan po natin, ano nga po? Alam ni nanay, the gifts of the Holy Spirit. Yan, the power gifts, the leadership gifts, and the service gifts. Tama ba? At siguro naman, merong kinausap sa inyo ang Panginoon at alam nyo na kung anong mga regalo sa inyo ng Panginoon. Yung iba, may lumapit sa akin, sabi niya, Nanay, alam ko na. Sabi, nanay pala, Doktora, alam ko na. Sabi ni Nanay Rita, alam ko na kung ano ang regalo ng Panginoon sa akin. Sabi niya, I am an evangelist. Oh, di ba? Amen? No, alam niya, palakpakan natin si Lord kasi kinausap na siya ng Panginoon at may hakbang siyang gagawin para dalhin niya ang kanyang mga kaanak sa Panginoon. Amen? Sino pa dito ang kinausap ng Panginoon na alam mo kung anong regalo ng Panginoon sa iyo? Sana si Ate Sol, no? Ano ba 'yun, Ate Sol? Service gifts, tama ba? No? Syempre, lagi ka na dito tumutulong sa atin. At patuloy nating hanapin o siyasatin, seek the will of the Lord in our lives. Amen? And enhance kung ano man ang regalo ng Panginoon sa inyo, subukan natin at tulungan natin ang ating mga sarili. For example, may mga seminars, may mga Zoom meetings, sa intercession, sa prayer. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon maging intercessor, sumama ka, makialam ka, at makipanalangin ka. Amen? Kung ikaw naman ay tinawag magpastor, ay lumapit ka sa amin, tutulungan ka namin kung ikaw ay talagang i-confirm ang calling mo sa Panginoon. Amen? But before we can act on the gifts, or we can do the gifts of the Holy Spirit, meron tayong kailangan pag-aralan ngayong araw na ito. Okay? Ang kailangan natin pag-aralan ay nandiyan na ba sa likod? Basahin natin. The Holy Spirit, the anointing, is the anointing. He is the one who gives the anointing. Amen? Okay? So, the Holy Spirit gives the anointing. Ano po ba yung anointing? What is the anointing? Alam na po ba natin? No, sa Tagalog, nung ni-research ko kung ano ibig sabihin or translation ng Tagalog sa ang anointing na English na word is hinirang o kaya kinasihan o kaya pinili, okay? Or appointed or anointed, no? Merong certain ano po 'yon? Meaning ang anointing, ibig sabihin, merong kang matinding gaganapan sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao. At saan nanggagaling ang anointing? Ayan. Kaya nga sabi dito, Holy Spirit is the anointing. Kung walang Holy Spirit, walang anointing. Sabi po dito, definition ng anointing sa dictionary is to consecrate or make sacred in a ceremony. Okay? That includes the token applying of oil. Pagka ina-anoint ang isang tao, nilalagyan ng oil or langis. Yon. So, pag sinabing, I have anointed you, kumukuha kami ng langis, ina-anoint. Okay? Yon. At may mga tao ding dapat nag-a-anoint. Okay? May pinipili ang Diyos. So, ibig sabihin ng consecrate, ito ay pinapabanal. Okay? Pinipili for a certain task or purpose. Kino-consecrate ang buhay. Ibig sabihin, sinesegregate mo yung sarili mo para sa gawain. Marami kang bagay na hindi na pwedeng gawin, lalo na yung mga gawa ng kaaway. No? Consecrate is to make holy. Sabihin natin, holy. Okay, pinapabanal ang consecrate. Hindi pwedeng gamitin sa masama. At hindi pwedeng gumawa ng masama. Consecrate. Okay?
Another definition, the anointing is the liquid power that comes with the manifestation of the Holy Spirit. In other words, the anointing is the presence and the power of God in you, in me, in all of us. Kapag wala po yung anointing, kung ano yung ginagawa mo at ikaw lang yan, baliwala. Hindi yan mag-e-echo sa langit at hindi yan ino-honor ng Diyos. Kumbaga, for example, sino ba ang anointed? Worship leader, katulad ng kumakanta kanina. Ang ganda ng pag-aawit, no? Ni Ate Rach, tsaka ni Ate Ella, at yung mga backup dancers, at yung mga worship team, mga anak ko. Nakakatuwa ba? Of course. Nararamdaman ba ang presensya ng Panginoon? Amen, di ba? Ibig sabihin, anointed yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. It's all for the glory of God. Pero kung ang isang worship leader ay hindi nagbababad sa Panginoon at ang kanyang purpose ay magpapansin lang at kumanta lang dito dahil maganda ang kanyang boses o mag-perform lang, yan ay hindi anointed. Kumbaga, performer lang yan, artista. No? Sana hindi tayo ganun. Na ang audience ng isang worship leader o ng mga umaawit dito sa harap ay hindi kayo, kundi ang Diyos. Amen? Naiintindihan po ba natin? Yung anointing, yung anointed worship leader, yun ang nagdadala ng presensya ng Panginoon at mararamdaman yun. Mararamdaman yun at nakikita yun sa buhay nila. Hindi pwedeng yung worship leader dito, kakanta ngayon, tapos bukas makikita nyo sa beer house. Hello? Gets nyo ba? Anointed worship leader dito, ang galing-galing kumanta, tapos mamaya may ka-holding hands na kaparehas niya ang kasarian. Okay? Hindi pwede yon. Okay? So, ibig ko sabihin, kapag anointed ka ng Panginoon for a certain task or purpose or destiny that God has prepared for you, no? Makikita po yun sa buhay mo at mararamdaman, mararanasan. Sino ang mararanasan? Ikaw? Hindi. Ang mararanasan ng mga nakapaligid sa'yo, if you are an anointed worker or worshiper or whatever gifts you have, they will feel the glory of God in your life. Amen? They will see the presence of God in your life. Yun po. At napaka-importante po niyan ng anointing. Kasi, kung hindi anointing yan, amointing. No? Dapat hindi yung aamoy ka, kundi mararanasan ang presensya ng Panginoon sa atin. Amen? At kung magiging ikaw lang yan, that will be a burden for you. For example, katulad na binanggit ni Nanay Rita, evangelist daw siya. Okay? Yun ang naramdaman niya at kinausap siya ng Panginoon. So, tuwing mag-evangelize siya, hindi siya ang kikilos. Tutulungan siya ng anointing ng Holy Spirit sa buhay niya at lahat ng ipagpe-pray niya o aabutin niya, makakakilala sa Panginoon. Amen? Naintindihan po ba natin? Pero kung sa kanya lang manggagaling yun, for example, katulad ko dati, no, nung ako ay hinahanap ko pa ang Panginoon, minsan may sinesharean akong tao, tapos yung tao parang, ano ba itong pinagsasabi ni doktora? Hindi ko naiintindihan. Parang pasok dito, labas doon. Tapos wala na siyang naramdaman. At ako rin, parang bigat na bigat. Parang pagod na pagod ako na mag-share sa kanya na, huy, tanggapin mo si Lord. Parang ganun. Parang pinipilit ko. Wala ang anointing. Pero nung naintindihan ko na kailangan pala naka-fellowship ako with the Holy Spirit. And I'm intimate with the Holy Spirit. Kapag nag-share ako, minsan nagsasalita pa lang ako, umiiyak na yung tao. Amen? Meron pa lang akong kinikwento at nararamdaman ko, yung nararamdaman niya, sinasabi ko na yung mga nakaraan niya o yung mga bagay na dapat niyang malaman during that time, umiiyak na. Bakit alam mo, doktora? Sino nagsabi sa'yo ng chismis? Bakit alam mo lahat ng nakaraan ko? Nasasabi ko po yun. Amen? It's not us. It's not me. It's the anointing of the Holy Spirit. Sabi po dyan, liquid power. Wow, liquid. Ano ibig sabihin nun?
hindi mo basta yon makikita. It comes because it is from the Holy Spirit, kaya kailangan mo yung Spirit. Nakikita ba natin yung Spirit? Hindi. Pero may power. Amen? Kaya mararamdaman yon, mararamdaman. Amen? Sabi dito sa Luke chapter 4, verse... wait lang. Bago yung Luke chapter 4, it was already prophesied in Isaiah chapter 61. Basahin po natin. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. Isaiah 61 verse 1. Okay? Next. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed. Yan po ay salita ng Diyos sa Isaiah or Isias. Okay? Isaiah chapter 61. Wala pa nun ang Panginoong Jesus. Pero ang dinidescribe po niya ay si Jesus, the Anointed One. Okay? Si Jesus Christ yan. Isaiah prophesied that there is a person that the Spirit will anoint. Okay? That the Spirit of the Sovereign Lord is upon me. Nung New Testament na po, andito na po si Jesus. Naalala niyo po ba, nung siya ay tinitempt ng kaaway, after a 40-day fasting, tinitempt siya ng demonyo na pinamumuka sa kanya na siya daw ang may hawak ng mundo, na kailangan tumalon ka dyan, isa-save ka, gumawa ka ng tinapay para makakain ka, no? Pero sinagot ng Panginoon yon. At in the verse 18 or N19, ito po ang sinabi ng Panginoong Jesus. The same verses that Isaiah said. The Spirit of the Lord is upon me. Si Jesus na po ang nagsasalita. For He has anointed me to bring good news to the poor. Amen? He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free, and that the time of the Lord's favor has come. Ibig sabihin, dumating na ang Panginoong Jesus para masunod na ang propesiya ni Prophet Isaiah. Na dumating na siya ang anointed person, na dala-dala niya ang banal na Espiritu. Kaya sabi niya, no, the Spirit of the Lord upon me, for He has anointed me. Okay? Ano sabi po dyan? The Spirit of the Lord. So definitely, bago natin magawa yung mga gifts of the Holy Spirit, kailangan po natin ng, anointing. Sabihin natin, anointing. Okay, kailangan natin ng anointing. Amen? So, hindi lang naman sa mga gifts of the Holy Spirit. Marami po tayong mga nagagawa sa buhay na minsan, kapag wala ang banal na Espiritu, tayo po ay nabibigatan. Tayo po ay mabibigatan. Pero kapag nandyan ang banal na Espiritu, tutulungan niya tayo. Amen? Anointing of the Holy Spirit is one of the most important, next slide na po, one of the most important things that a Christian needs. No? Kailangan po natin ang banal na Espiritu. Kailangan natin ang anointing po niya. Kaya po natin parating pinag-aaralan itong mga nakaraan na to, pinapa-impart ng Panginoon sa ating lahat, intindihin natin kung sino ang Holy Spirit sa buhay natin. Kapag nagiging intimate tayo sa Kanya at lagi tayong nagiging malapit sa Kanya, tutulungan niya tayo. Sabi mo sa katabi mo, siya ang tutulong sa'yo. Sige, kung ano man ang ginagawa mo sa buhay, without the Holy Spirit's anointing, it will be such a burden. Kaya kailangan po natin. And ito po ang nagdodraw sa atin sa salvation. The anointing of the Holy Spirit is what draws people to salvation. Kaya minsan, meron kang sharean, bakit parang di niya naintindihan?
sinabi ko na nga niya, tanggapin niya si Jesus para magkaroon siya ng bagong buhay. Bakit umalis lang, hindi ako inintindi? Maybe because wala po ang anointing ng Holy Spirit. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Magiging useless and in vain kapag nag-share ka tapos walang anointing. Amen po ba? Naintindihan po natin? Kailangan po natin yon para nandun ang conviction ng Holy Spirit sa taong sharean po natin. Sasabihin natin, doktora, yun nga, kung ano-ano nga ginawa ko, wala pa rin eh. Kung ang dami ko na ginawang tulong at sinasabi ko, tanggapin mo si Jesus, tapos tinatarayan lang ko, hindi ako pinapansin. Siguro hindi na yun ang kailangan mong gawin. Siguro hindi mo na kailangan bigyan, ilibre, pasayahin. Siguro ang kailangan natin gawin para ma-draw natin yung taong yon to accept Jesus as Lord and Savior is to have the anointing of the Holy Spirit. Naintindihan po ba natin? Kung ang dami-dami mo nang ginawa para sa kamag-anak mo, ang hirap, doktora, alam mo, pinapakitaan ko na nga na mabuti kahit minsan, papaka-plastic na nga ako eh. Di ba? Minsan ganun. Hindi. Actually, hindi mo kailangan magpaka-plastic. Kailangan mo lang ang Holy Spirit para makita ng mga tao na sa paligid mo ang anointing. Para makita ng mga nasa paligid mo, binago ka na ng Panginoon. Amen po ba? Ano kayang meron dito? Dati, ibang klase ito eh. Kaya nga yung kanta ngayon, ibang klase. Tama ba? Ibang klase. Ibang klase ka na ba? Tanungin mo yung katabi mo, ibang klase ka na ba ngayon? O ikaw pa rin yung dati. Ang ganda ng binanggit ni Ate Rach kanina that you are now a new creation in Christ. Amen? Binabago tayo ng Panginoon araw-araw. At dapat nakikita po yun. Kung dati kang palamura, dapat ngayon, praise the Lord, na lumalabas sa bibig mo. Amen? At makikita ng mga tao, gusto ko yan. Gusto ko yung nangyayari sa'yo. Nakikita ko may binabago sa'yo at bakit parang I am drawn to you na parang gusto kong kausapin ka lagi, parang gusto kong lumapit sa'yo lagi. It's not about you and it's not you. It's the anointing of the Holy Spirit in you. Amen? Naintindihan po ba natin? So, kailangan po talaga natin yon. So, the anointing of the Holy Spirit is what a Christian needs. Kaya to di-discuss natin, no? It's the need of everyone so that tatanggapin natin yung gifts, yung power gifts, yung fruit. Kasi kapag wala ang anointing ng Holy Spirit, nangyari ang gifts of the Holy Spirit sa'yo. Kunyari, may pinag-pray kang gumaling at wala sa'yo yung pagpapakumbaba. Naku, nag-pray ako, gumaling. Ano mangyayari sa atin? Baka lumaki ang ulo, maging big head. No, isda ba yun? Paborito yun ni Mimay eh. No? Baka lumaki ulo kapag walang anointing. The anointing will come if you are able to humble yourself before God. Kaya, kapag nag-pray ka at gumaling, kasi binigay na ng Panginoon yan, regalo, walang bawian yan eh, no? Pero walang anointing or wala yung pagpapakumbaba mo sa Holy Spirit, mangyayari niyan, naku, galing ko na, nagpagaling ako. Ako. No? Delikado po yan. No? Delikado po, hindi yun. So, another thing, the anointing of the Holy Spirit is what breaks the yoke. Ano po yung breaks the yoke? Yung mga bagay na parang hindi natin alam kung paano ba matatanggal sa buhay natin. Yung mga bagay na in bondage, no? Kaya sabi po kanina, no, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me, no, to set the captives free. Okay? Kung ikaw ay merong kang kasalanan o kahinaan na parang paulit-ulit na lang. Minsan gusto mong makalaya, pero bakit hindi mo magawa?
Merong kanta, no? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Magra-rap na ba ako dito? Di ba? Gusto kong bumait. Kaya pala, hindi mo magawa. It's because walang anointing of the Holy Spirit. Okay? You are not thriving or looking for that anointing in your life so that it will break all yokes. Yung mga tanikala na nagpapahirap sa buhay mo. Ano po yun? Tanikala ng kahirapan, ng kasalanan, at marami pang iba na gawa ng kaaway. So, napaka-importante nito kasi it will break any yoke sa buhay natin. At hindi lang yun, hindi lang sa buhay mo, kapatid, pati sa buhay ng ibang tao na ipagpe-pray mo. Kung meron diyang hirap na hirap sa drug addiction, pero dahil sa tindi ng anointing ng Holy Spirit sa buhay mo, hindi mo pa nililay hands, bumagsak na. Hello? Amen po ba? Natakot sa'yo. Hindi. Bumagsak na sa presensya ng Panginoon. At sasabihin na gusto ko nang magbago. Amen? Gusto mo ba nating maranasan yan? Kaya kailangan natin ng anointing. Anointing of the Holy Spirit is what also heals the sick. Amen? Kapag nagbababad ka sa Holy Spirit, yan po talaga ang makakatulong kapag nagpe-pray tayo sa mga may sakit. Kailangan lang talaga puspos tayo ng banal na Espiritu para nandun ang anointing. Amen? So may mga naranasan na po akong ganyan. Kaya pala minsan, bago ako bumangon, magsispeak in tongues na ako, mag-worship na, bago pa lumabas, sabi ng Holy Spirit, magbabad ka, mamaya may ipagpe-pray ka, nagagaling. Amen po ba? So may mga ganong pangyayari sa buhay namin, sa buhay ko. Nakwento ko na nung isang araw lang, yung parang sabi niya, pinatanggap ko, humingi ng sorry, tapos sabi ng Holy Spirit, let me live in her belly. And then mamaya bumalik, sabi niya, Doktor, nawala na yung sakit ng tiyan ko. O diba? It's not me. Hello? Ulitin ko, hindi po ako yon. Yun ay galaw at gawa ng banal na Espiritu, pero kinailangan niya ako. Amen? Kinailangan niya tayo. Kakailanganin ng Holy Spirit tayo para merong mag-pray. Amen? Amen po ba? Kailangan nating magsalita. Kailangan natin maniwala. Kailangan din tayong magtiwala na kikilos ang banal na Espiritu sa buhay natin. Pero kailangan mo rin na hakbangan to. Hindi mo magagawa pag hindi ka nagtiwala. Hindi mo magagawa kapag nag-aalinlangan tayo. Amen po ba? Naku, baka pag pinag-pray ko to, lalong lumala yung sakit. Mga ganun. Wala pa nga yung anointing, natatakot ka na. Ay, wala pa nga yung may sakit na ipagpe-pray, natatakot ka na. Hindi po, dapat talaga magtiwala tayo sa Holy Spirit na siya ang kikilos sa atin. Amen po ba? Naintindihan natin? So, kapag malapit ka na sa Holy Spirit, mararamdaman mo na yon. Malalaman mo na yon na kumikilos ang Holy Spirit sa'yo kasi gagawa ka na. Hindi ka na mapapakali sa buhay mo na hindi mo gagawin ang kaloob niya. Ang pinapagawa niya sa'yo, magmahal ng ibang tao, abutin sila, pagalingin ng mga may sakit, at marami pang iba. Amen? Kaya pinag-aaralan po natin to, and is the power that produces change. Amen? Kaya nga nabanggit ko kanina, ibang klase ka na ngayon. Amen? Sinong nagbabago? Yung anointing ng Holy Spirit para magbago tayo. Hindi ikaw yon, pero kailangan din ng banal na Espiritu ang desisyon mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ang desisyon mo. Come on, talk to your seatmate. Kailangan na may desisyon ka na, Lord, gusto ko nang magbago. Yan. Amen? Hindi pwedeng, Lord, bahala ka na. Ganito na ako eh. Baka ganito na akong mamatay. Bahala ka na, Lord. Hindi po ganon. Kung alam mo may mga kahinaan ka, kung meron kang mga dapat ayusin, baguhin sa buhay mo, ibigay natin kay Lord. Amen po ba?
Amen po ba? Baka mamaya sasabihin mo, Lord, basta bahala ka na kung gusto mo kong baguhin. Ibig sabihin, wala pala sa puso mo na gusto mo magbago. Hello? Amen po ba? Kailangan, meron ka ring heart to say, Lord, please change me. At tutulungan ka ng Holy Spirit para mabago ka. Ayan, is the power that produces change. Parati ko nga sinasabi sa inyo dito kung sino ako noon at kung ano ako ngayon. Amen po ba? Baka matakot kayo kasi sobrang palamura kong tao, sinungaling, nakikiapid, marami pang kalokohan sa buhay. Pero dahil nandun ang conviction ng Holy Spirit, when I was saved, andun yung conviction. Sabi ng salita ng Diyos that now I am a new creation in Christ. Amen? Binanggit kanina ni Ate Rach. Very, very appropriate for today. Because God wants us to be a new creation. So yung mga nakaraan mo, yung luma mong ikaw, yung lumang ugali, babaguhin yan ni Lord. Amen? Amen? Palakpakan mo si Lord. Sige. Amen. Babaguhin yan, pero ano ulit? Sino magdidesisyon? Ako. Ano sasabihin natin kay Lord? Baguhin mo na ako. Amen? Sabi mo, from glory to glory, Lord, baguhin mo na ako. Ayoko na tong mga ginagawa ko. Ayoko na magsinungaling. Ayoko na. Pero kung ikaw, nandyan pa rin, nag-enjoy ka pa rin sa mga ginagawa mong mali, makikipag-tug of war ka kay Lord. Mahirap po yan. Amen? So, kailangan mga kapatid, you have to really decide, to love God and to follow Him. Sabi niya, if you love me, you will obey me. At kahit kailan, walang sasabihin sa iyo ang Diyos na gumawa ng masama. Kaya lahat ng kabutihan at mabuti, galing yan sa Diyos. Kung mga may bagay na hindi pa mabuti sa buhay mo, hindi yan galing sa Diyos. So, kailangan mo yang isuko at sabihin sa Holy Spirit, Holy Spirit, I need your anointing so that I will be changed. Amen? Naintindihan po ba natin? So, kailangan natin yun. At ano pa? The anointing of the Holy Spirit is one of the things that the devil will hinder in the last days. Nasa last days na ba tayo? Ha? Ano ba yung last days? Malapit nang dumating ang Panginoon. Makikiinom lang po. Sabi dito, ayaw ng kaaway ng anointing. Bakit? Bakit kaya pipigilan ng kaaway ang anointing? Kasi maraming gagawin ang Holy Spirit through you na mga kamangha-mangha that will glorify the Lord. And hindi lang yon. Na pag ginawa mo yon, maraming makakakilala sa Kanya. At magre-repent, magsisisi ng kasalanan, at mababago. At tayo ay dadami sa langit. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Pero pipigilan yan ng kaaway. Example, magbabasa ka lang ng Bible, parang bigla ka ng inantok. Hello, tama ba? Kung kailan ka magbabasa ng Bible, biglang bumibigat yung mata mo, pinipigilan talaga. Bakit yung anointing galing sa Bible? Yung anointing galing sa intimacy mo with the Lord. And magagampanan yon sa pinag-aralan natin dati, you have to read the Word of God so that you will know who God is and that it will impart anointing. Tama ba? Kaya kung meron kang gagawin, katulad lang, pag-church, minsan, tatamarin ka pa, uulan ng malakas, ay, umuulan, yoko na. Ano pa, pag may prayer meeting, o kung ano pa man, pipigilan ka. No? Kung kailan gusto mong lumapit sa Panginoon, at kung kailan ka pa magpe-pray ng taimtim, andyan yung maraming text na pumapasok sa'yo. Sabi mo sa cellphone mo, diyan ka muna sa kabilang kwarto. Amen po ba? Pag nagpe-pray tayo, pag i-intimate tayo sa Panginoon, dapat walang mga disturbances. Amen? Yan ay gagawin ng kaaway para hindi ka maging malapit sa Panginoon.
Sino po nakakaranas nun? No? Ako lang ba? Kaya pipilitin ng kaaway na hindi mo matanggap ang anointing. Kaya kailangan tayo mag-ingat. Okay? And the anointing of the Holy Spirit is the overflow of the life of God through His dedicated servants. Amen? Magkakaroon talaga ng overflow. Sabihin natin overflow. No? Kapag ikaw ay anointed at ang buhay mo ay naibigay mo na sa Panginoon, okay? Magkakaroon ka ng overflow. Of what? Of the life of God. That is the anointing of the Holy Spirit. Ano po yung ibig sabihin nun? For example, ano yung overflow na mararanasan natin? Minsan, may katabi ka, hindi mo kilala, pero dahil may overflow, sabihin natin overflow of the anointing of the Holy Spirit, ano mangyayari? Kakalabitin mo ba yung kakilala mo? Alis ka nga dyan, ang baho mo. Ano mangyayari sa overflow? Ay, hello ate, anong pangalan mo? Chichikain mo na yon. Kasi kinakausap ka na ng overflow ng Holy Spirit, na sabihin ng Holy Spirit, sharean mo na yan. Kausapin mo na yan, magkwentuhan na kayo dahil ang haba ng pila sa SSS, makipagkwentuhan ka muna. Hello? Tama ba ang haba ng pila, Daisy? Saan pa ba mahaba ang pila? Sa BIR. So habang may chikain mo, makipagkwentuhan ka, hindi yung cellphone ang kausap mo. Wala ka nang ginawa kundi mag-TikTok or FB. Makipag-usap ka. That will be the overflow of the anointing of the Holy Spirit. Sasabihin ng Panginoon sa'yo, sayang oras. Andyan na, katabi mo na. Share me. Hindi share it. Hindi yung share mo yung FB mo. Share the Lord to your seatmate. Amen po ba? Hello? That's the overflow sa mga taong dedicated servants of the Lord. Hindi, Doktora, I'm not an evangelist. No? Bigla kang gumanon. Ang tawag ng Lord sa akin ay pagiging pastor or pagiging propeta. So, hindi ako mag-share. Hindi po ganon. Sabi ng Panginoon sa Matthew 28, no? Na tayong lahat ay dapat mga landakan ng salita ng Diyos. Share the good news. Wala pong sinabing pastors only, evangelists only, wala pong ganun. Everybody, lahat po tayo pwedeng mag-share ng gospel. Amen po ba? Hello? Pwede po ba? Sayang ang laway mo, kapatid. No? Para hindi mapanis, gamitin mo and share the good news. Amen? That's the overflow. Hindi lang yon. Kapag merong may sakit sa kapitbahay o nangangailangan ng tulong, i-share mo si Lord, ipag-pray mo. That will be an overflow. Hindi yung teka lang, hahanap ako ng Bombay para utangan natin. Ha? Hindi ganun. May problema ka. Alam mo, isa lang ang pwede ko itulong sa'yo. Ako wala akong pera. Katulad ni Pedro, I have no silver and gold. But what I have is the overflow of the life of God in me that I will share to you. Amen po ba? Naintindihan po natin? Kaya yun, sasabihin nyo, etong maitutulong ka sa'yo, tara, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon at sigurado yan, kikilos ang Diyos sa buhay mo ngayon na may problema ka. Amen? Amen po? That's the overflow. At ngayon, ikukwento ko naman ang buhay ni Haring Saul. Bakit ko kailangang ikwento yan? Medyo mahaba-haba po yan. Kilala po natin si Haring Saul? Siya po ang pinakaunang hari. Okay, konting history. For those who don't know, he is the first king of the Israelites. Noong araw, simula ng panahon ni Abraham hanggang sa panahon ni Saul, no, ang kanilang mga tagapayo o hinihinga ng Word of God ay mga propeta. Okay? Sa panahon ni Haring Saul, ang prophet ay si Prophet Samuel. Okay? At malapit na siyang pumano kasi matanda na siya. Tapos, yung kanyang mga anak ay hindi nagmana sa kanya. Pakibasa na lang sa 1 Samuel chapter 8.
9 and 10. Ito yung buhay ni Haring Saul. At nagsasabi ang mga taga-Israel na sabi, kailangan namin ng hari. Nainggit po sila sa ibang mga nasyon, like the Philistines or yung mga kaaway nila, the Midianites, the Amorites, etc. May mga hari. Pero ang Israelites, wala po silang hari nung mga panahon na yon. At sila ay nagrereklamo kay Samuel, give us a king. Ganyan. Okay? Sabi, bigyan nyo kami ng hari. So, sabi ni Samuel, kinausap niya si Lord, humihingi po ng hari. Hindi naman sumasama ang loob ni Samuel, pero naiinis siya bakit kailangan ng hari. Sino ba ang hari nila? Si Yahweh, ang Diyos, the Almighty God. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Nung Old Testament. So, ginagamit ng Diyos ang mga propeta para magsalita sa bayan ng Israel. Pero ayaw nila. Gusto nilang merong talagang hari among them. So, mabait talaga ang Diyos, no? Pinagbigyan sila. Sabi, sige na nga, bigyan natin sila ng hari. So, may pinili ang Panginoon among the tribe of Benjamin, no? Di ko na masyado ko ito. Yan ay si Haring Saul. Okay? Sabi doon, siya ay ang pinakagwapo. Wow! Di lang yon, siya pa ang pinakamatangkad na kapag tumayo ang mga Hudyo, one head above siya. So pag tayo ng lahat, siya yung pinakamakikita mo. Kasi matangkad at gwapo. No? Pero hindi siya aral. Hindi katulad ng mga pari, saserdote o mga kapanahon ng mga propeta na aral sa Bible. So, parang ganito yan. Biglang nagkaroon ng crash course si Haring Saul. Pero pinili siya. Okay? So, mahaba yon, kinausap niya, at ang sabi ng Panginoon, hindi alam ni Propetang Samuel kung ano itsura ni Saul. At kundi rin niya alam kung sino po ito. So, nung nagtanong si Propetang Samuel kay God, sabi niya, paano ko malalaman kung sino yung i-anoint or i-appoint nating hari? Sabi niya, may lalapit sa'yo na tao na maghahanap siya ng asno na nawawala. Okay? So, dito, iniklian ko na lang yung mga important details na lang at verses, no? Sabi po dito sa 1 Samuel chapter 9, verse 19, nagkakilala na sila ni Saul kasi nawala po ang mga asno ng tatay ni Saul. At ang sabi nung kanyang alalay ay magtanong tayo sa isang propeta. O, di ba? Ginawang manghuhula. Nung araw ang tawag nila seer. Okay? Sabi, baka alam niya, makita niya. Ganon ka-anointed yung mga propeta. No? Pag may hinanap kang nawawala, kaya nilang sabihin. Pero hindi yon ang pakay natin ngayon. Hindi para maghanap tayo ng propeta at tayo ay hulaan. Hindi po. Tinuturo po ngayong hapon na ito kung ano ang nagagawa ng anointing sa isang tao. Okay? Kay Haring Saul na hindi siya aral o hindi siya equipped maging hari. Okay? Siya ay isang ordinaryong tao. Gwapo lang at matangkad. Parang ikaw. No? Sabi mo sa katabi mo, parang yung katabi mo. Yan. So, hinahanap nila, lumapit sila kay Samuel, hinanap nila si Samuel. Baka lang malaman kung nasan yung mga asno, okay, or donkeys. At nang lumapit si Saul, sabi niya, I am the seer, Samuel replied. Go up ahead of me to the high place, for today you are to eat with me. Okay? And in the morning, I will send you on your way and will tell you all that is in your heart. So nagtatanong sana siya tungkol lang sa asno, pero ang sabi ng propeta, the anointed prophet Samuel, sabi niya, bukas, magkikita tayo at lahat ng laman ng puso mo, sasabihin ko. Wow! Nakasalubong na ba kayo ng ganyan tao or prophet na
Sinabi yung nakaraan mo, kung sino ka ngayon at kung sino ka sa hinaharap. Sabi niya, no? And as for the donkeys, yung mga hinahanap mong asno, you lost 3 days ago, do not worry about them, they have been found. Okay, nakita na ng tiyuhin ni Saul. Okay? And to whom is all the desire of Israel turned, if not to you and your whole family line? Lahat daw sasabihin niya tungkol sa buhay ni Saul. Kasi siya na po ang pinili ng Panginoon para maging hari ng Israel. Okay? So, skip po tayo, chapter 10 tayo, verse 1. Then Samuel took a flask of olive oil and poured it over Saul's head. He kissed Saul and said, I am doing this because the Lord has appointed you to be ruler over Israel, His special possession. Wow, okay. Special possession pala ang Israel ng Panginoon. Huwag po tayong mainggit. Tayo din ay mahal ng Panginoon. Pero noong mga panahon na yan, may ibang calling ang mga taga-Israel at para mangyari ang history natin na kung bakit ito na po ang nangyayari sa atin, part ng history na nangyayari sa buhay natin, part ang Israel. Okay? But, pinakita dito na sabi niya that the Lord has appointed Saul to be the ruler, magiging unang hari ng Israel. Okay? At kailangan po siyang lagyan ng langis. Yun po ay sign of the anointing of the Holy Spirit. Kapag nilalagyan ka ng langis, kinakasihan ka o ina-anoint ka, ina-appoint ka as leader. Okay? Noong unang panahon. Ngayon, dito, pag appointed ka as president, meron ka lang panumpaan. Tama ba? Pero dito sa church, okay, if you are called to be a pastor, a prophet, evangelist, etc., sometimes we conduct an anointing service, ang tawag po doon. At ina-anoint. Minsan din, kapag pinapagpe-pray po kayo, nakikita nyo po, nilalagyan po kayo ng langis para po as a symbol of the anointing of the Holy Spirit. Okay? Ano din po ang nangyayari sa isang taong anointed? Katulad ni Samuel na siya ay propeta. Okay? Meron pong tinatawag na band of prophets noong unang panahon na mga propeta, tinawag ng Panginoon or inanoint ng Panginoon na maging mga propeta. Marami po sila. Okay? At kapag kasama mo yung mga anointed people of God, ang tawag doon, kapag nakipagkiskisan ka sa kanila, minsan, nagkakaroon ng transference. Sabihin natin, transference. Okay? Nagkakaroon ng paglipat ng anointing. For example, pag lagi mong kasama si Pastor June, no? O kahit sino pa man, pag lagi mo siyang nakikita at nakakausap, minsan mapapansin mo ganun ka na ring magsalita. Tama po ba? Okay? Amen? Pag lagi mong kakiskisan. Okay? Kaya mas maganda na lagi mong kakiskisan ang anointed people of God. Para kung ano yung alam nila sa Panginoon, malalaman mo din. Amen? Kaya sabi dito, anointing comes by association and it grows by desperation. Association, ibig sabihin, nakakausap mo yung mga taong anointed. Hello? Okay? Mamaya, pupunta tayo kung bakit natin to kailangan maintindihan. Si Saul, si Haring Saul, hindi po siya prophet. At hindi rin siya dumaan sa school of the prophets. So, hindi siya marunong mag-prophesy. Wala po siyang alam sa ganun. Kaya nga, nung bago siya i-anoint, pag binasa niyo po yun, nagtago pa siya. Ayaw po niyang magpa-anoint kasi natatakot siyang maging hari. Okay? Natatakot siya kasi wala nga siyang alam. Amen? So, there was a time, sabi ni Propetang Samuel, in 1 Samuel chapter 10 verse 5,
When you arrive at Gibeah of God, where the garrison of the Philistines is located, you will meet a band of prophets. Ibig sabihin, marami po yon ng mga propeta coming down from the place of worship. They will be playing a harp, a tambourine, flute, and lyre, and they will be, prophesying. Okay? Iniutos ni Samuel kay Saul, pumunta ka doon sa Gibeah, okay? At makikita mo ang mga propeta. Kumbaga, makihalibilo ka doon. And sabi sa verse 6, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Okay? Yun po nagagawa ng anointing. Mababago ka at magkakaroon ng pagbabago. You will be a different person. Kasi nag-aalangan si Saul maging hari. Okay? So, sabi niya, para maging kampante ka, ito ang gagawin ng Panginoon sa'yo. Makikihalubilo ka sa mga propeta, and the Spirit of the Lord will come upon you. And you will also prophesy. Grabe. Amen po ba? Naintindihan natin? Sino dito naka-attend ng Hear and Obey? No, dito. Naalala nyo, no, sila Pastor Edna, Pastor Eric, Pastor Dilbert, nung magkakaroon na ng tinatawag na presbytery. Presbytery is where magpa-prophesy ka sa mga tao. So after the Hear and Obey Conference, Prophetic Institute, pipila sa iyo yung mga tao, may recorder, may video recorder or audio recorder or cellphone, ikaw magpa-prophesy ka. Okay? Ang tawag doon, activation. Dahil nandun yung atmosphere of prophecy, kahit hindi ka laging nagpa-prophesy, pero kasama mo ang mga prophets of the Lord, and the Spirit of the Lord or the Holy Spirit is there anointing us, nakakapag-prophesy po tayo. Amen po ba? Nanarasan ba natin yon, Pastora Edna? Oo. Noon, sabi niya, hindi ako marunong mag-pray, hindi ako marunong mag-prophesy. Tapos nung nag-activation na, natatakot pa nga siya, ganyan. Pinilahan na siya, tapos nandun na yung anointing, nag-pray siya, nag-prophesy siya, at nagtataka rin yung mga pinrophesy niya, tama! Wow! Amen po ba? Naintindihan ba natin? Nasabi niya yung nakaraan, nasabi niya yung hinaharap, na nangyayari dun sa buhay ng tao, and it's the Holy Spirit's move and power. Hindi po sa amin. Okay? Gusto mo bang maranasan yon? Gusto mo bang maranasan yung ikaw ang nagpa-prophesy sa ibang tao at nalalaman mo yung mga nakaraan niya at makakatulong ka sa hinaharap niya? Amen po ba? Hindi para imarites, ha? Sige, Lord, gusto ko yun. Para malaman ko yung nakaraan ng kapitbahay ko. Nakakainis yan eh. Baka pwede ko siraan. Huwag naman ganun, ano? Amen po ba? No. The Holy Spirit will anoint us for a purpose. Amen? At ang nakakatuwa, na bago po si Haring Saul. Nalalamigan yung aking lalamunan, pero okay lang. Excuse me. Anyway, no? So sabi dito, dahil doon sa kasama niya yung mga propeta, no? Sabi din sa verse 7, once these signs are fulfilled, do whatever your hand finds to do, for God is with you. Grabe, shucks, di ba? Isipin mo, anong klaseng pangako yan? Paano ko ikaw yan? Tapos, sinabi ng Lord sa'yo yan. Ano sabi? Whatever your hand finds to do. No? These signs are fulfilled. For God is with you. Pwede mong gawin kung ano maisip mong gawin. Sana maayos, matino. Kasi bilang hari, kay Saul po niya to sinabi. Ang ibig sabihin dito, dahil sa nakasalamuha siya, nagkaroon ng anointing si Saul.
Ngayon, nananahan na ang banal na spirito sa kanya na kahit ano ang gawin niya ay magiging successful. Amen po ba? Hindi dahil may alam siya. Actually, wala siyang alam eh. Okay? Hindi dahil magaling siyang makipaggera, marami siyang gagawing gera eh. Kasi maraming nakikipaggerahan sa mga Israelites. At naging successful. Lahat ng naisip niya at ginawa niya at inutos niya, naging successful. Bakit? Tanong niyo ko, bakit? Dahil sa anointing. Okay? Dahil sa anointing ng Holy Spirit sa buhay ni Saul. So, napaka-importante niyan. Ngayon, paano natin ito ma-apply sa ating mga buhay? Nakalagay po dyan, unrealistic dreams require the Holy Spirit. Sino po dito may mga pangarap o ambisyon o goal in life na sana ako din, isang araw, makakapag-preach din ako diyan sa harap. Sana ako din pwedeng maging CEO ng isang kumpanya. Sana ako din. Ano yung mga unrealistic mo? Parang mukhang imposible. Hello? Sino yung may pangarap na mukhang imposible? Taas sa kamay. Kaya kanina, ano yung kanta natin? Walang imposible sa ating, di ba? Dahil dito, wala nang imposible. Dahil sa anointing ng Holy Spirit sa buhay mo. Amen? Magiging imposible kung hindi kayo ganyan ng Holy Spirit. Amen po ba? Naintindihan ba natin? So nawawala na yung imposible kapag nandyan ang anointing ng Holy Spirit. Amen? So kung meron ka mga pangarap at nararamdaman mo na pinagagawa ng Panginoon sa iyo, kapatid, hakbangan mo na. Amen? Naririnig ba ako? Kailangan hakbangan mo na. Hindi ko masyado marinig. Kailangan hakbangan mo na. Na ano? Na maging kagamit-gamit sa Panginoon. Kailangan hakbangan mo na. If you are being called to be a prophet, to be an evangelist, to be a pastor, to be a teacher, to be an apostle, hakbangan mo na. Amen po ba? With the help of the Holy Spirit. So itong mga unrealistic dreams na to, na dati, sa totoo lang, kahit ako hindi ko naisip maging pastora. Kahit ako noon, gusto ko maging doktor. Yun, talaga. Pangarap ko talaga yan. At binigay ng Panginoon. Pero yung maging pastora, hindi po. Yung mag-share ng gospel, hindi rin po. Yung mag-prophesy sa ibang tao, hindi rin po. Yung mag-pray for the sick at gumagaling sila, wala po yan sa pangarap ko. Pero those are, it seems impossible for me noon. Pero nung naintindihan ko na ang anointing, na hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Holy Spirit, dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng mga pinagpe-pray ko, nangyayari ang imposible. Amen? Kailangan nating hakbangan. Your calling of God's vision for you without the anointing is not really going to happen. Tandaan po natin yun. Kahit anong calling sa'yo, pero kung ikaw lang yan sa sarili mo, mapapagod ka, magiging burden, mababurn out ka, hindi ka magiging masaya. Pero kung sa Panginoon yan, at yan ang tawag ng Holy Spirit sa'yo, kahit gaano pa kahirap, o nakakapagod, o parang imposible, o minsan parang talaga, Lord, may question na ganun, mangyayari yan dahil sa Holy Spirit. Minsan, kailangan ka pa niyang itulak para lang mahakbangan mo. Naalala niyo yung kwento ni Jonah? No? Binigay na kasi yung regalo. At hindi na siya pwedeng umatras. Kasi binigyan na ng regalo. So, sabi mo sa katabi mo, kung may regalo ka, sige, kausapin mo yung katabi mo, may regalo ka sa Panginoon, wala nang atrasan yan. Amen? Amen? Amen
po ba? Wala nang atrasan yan. Yung regalo ni Lord na binigay sa'yo, gagamitin mo na yan. Amen? Parating na. We are really praying for God's divine move in this church. It's here. The Holy Spirit is here. He is anointing every one of you, every one of us. He is serious. Seryoso ang Panginoon. Gusto na niyang makita, mag-manifest sa buhay ng bawat isa dito. Dapat din tayong maging seryoso. Hello? Amen po ba? Maging seryoso tayo sa relationship natin sa Kanya. This is not play. This is not a joke. This is something serious. We are God's army. And in the coming days, kailangan tayo ng Holy Spirit. Kailangan niya kayo, kailangan niya tayo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ka ng Holy Spirit. The Holy Spirit cannot move if you will not move with Him. The Holy Spirit cannot conduct signs, wonders, and miracles without us. Kailangan lang ng taong totoo na susunod sa pinagagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan ng Panginoon ng seryosong mga taong magmamahal sa Kanya. Kailangan ng Panginoon na bitawan na ang mga kasalanan at lahat na naghahadlang sa kilos ng Panginoon. Maging seryoso tayo sa ating relationship with Him. We have to put Him first in everything that we do. Kung may sakit ka, meron kang problema, mawawala lahat yan. In Jesus' name, and with the power and the anointing of the Holy Spirit. Kung may mga problema ka, kahirapan, lahat yan, mawawala lahat yan. Uunahin niya ikaw kasi inuuna mo siya. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Yun lang ang kailangan natin gawin. Mahirap po ba? Mahirap pag ayaw mo. Mahirap pag gusto mo dun sa kabila. Mahirap pag nag-e-enjoy ka kasama ang kagawa ng kaaway. Pero kung susunod ka na sa Kanya, wala nang mahirap. Amen? Sabi po dito, he who walks with wise men will be wise. But the companion of fools will be destroyed. Kaya nga po, ang mga kabataan, tayong mga nanay, tatay, kakaroon tayo ng fellowship. Tama po ba? Kasi gusto natin makakiskisan yung mga parehas nating naniniwala sa gagawin ng Panginoon. Pero hindi naman natin puputulin ang ating pakikipagkaibigan sa iba. Ang gagawin natin, yayayain natin sila. Tama po ba? Yung mga kabataan. Kaya nga po dito may youth fellowship. Amen? So that you will walk with the wise, with the people who loves God. Kaya yung mga, dito yung mga youth leaders, tayo nga kayo mga youth leaders. Sige, tayo nga kayo mga anak. Anak ko kayo lahat eh. Sige, Kuya Harvey, tayo kayo. Thea, sige, Luke, lahat ng mga youth leaders, tayo po tayo. Tayo. Yan. At yung mga nandun, yung mga anak ko, yung mga anak nila Pastor Dilbert, mga anak ni Pastor Aster, si Yuri. Leader ka, asan ka? Wala na ba si Yuri? Umuwi na? Okay. Yan. Yung mga yan, alam na nila yung calling nila. Yung mga yan, alam nila, nandun na yung burden. Nandun na yung pagsikhay na nag-e-effort para may youth fellowship. Tama po ba? Palakpakan natin si Lord sa buhay nila. Salamat po. Thank you so much, mga anak ko lahat yan. Nakakatuwa ako. I'm so blessed kasi they're giving extra effort, no? Na maabot ang mga kabataan. Kaya yung mga kabataan dito, no, you are so blessed to have these mentors with you. Amen? At mag-invite pa tayo. Tama po ba? Mga youth, mga kabataan, nababago ba ang buhay?
Opo. Sino po nababago buhay? Taas ang kamay. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yan, no? He who walks with the wise men will be wise. Amen. At ano, kapag may companion ka na fools, will be destroyed. Kaya wag na pong makipagbarkada sa mga alam mong makakasama sa atin. Tama po ba? Okay? So, and alam niyo po, anong nangyari po kay Saul, nakapag-prophesy po siya. Hindi po niya akalain, no? Doon po sa 1 Samuel chapter 19 verse 24, and he also stripped off his clothes and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all that day and all that night. Ibig sabihin, patuloy na nandun ang anointing sa buhay ni Haring Saul. Okay? Pero eventually, it died down because of certain things na hindi siya nagdesisyon ng tama. Pero hindi po natin yun pag-uusapan ngayon. Ang importante, meron kang gutom. Sabihin nga natin, gutom. Hunger. Paano natin ma-maintain ang anointing of the Holy Spirit? Alam niyo po bang nawawala po yan? Nawawala po ang anointing kapag nagbababad ka sa ibang bagay. Pero anong kailangan natin gawin? Magkaroon tayo ng gutom. Hunger for God grows and maintains the anointing. Okay? Kailangan nandyan yung pagsikay mo na gusto kita, Lord, gusto ko pa kitang maranasan. Andun yung gutom na gutom ka sa presensya ng Panginoon. Gutom na gutom ka na maintindihan mo yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Gutom ka sa presensya na mararamdaman mo, bakit wala yung presence ng Holy Spirit? Bakit hindi ko siya nararanasan? Dapat alam mo, mararamdaman mo yung difference of having the anointing and not having the anointing. Kapag ikaw na yung kumikilos, alam mong hindi na siya yan. Pero pag alam mong, bakit ko to nagagawa? Bakit kaya ko itong gawin? Hindi na ikaw yan. Yan na ang banal na spirito. Kaya kailangan maggutom tayo. And the hunger for more of the Holy Spirit maintains the anointing. Amen? So yun po, ngayong araw na ito, we are praying for God's anointing. For the Holy Spirit's anointing upon our lives. Amen? But I will not anoint you this afternoon because meron pa tong part 2 and part 3. Ito ay part 1 pa lang ng anointing, and I pray that you have understood that we have to have that hunger and thirst for more of God in our lives. Tayo na po tayong lahat. Pastor Dilbert, sorry hindi po kita nasabihan, pero okay lang ba na ikaw na magpa-communion? Medyo, bala ko sana ako na pati closing. Medyo ano na yung boses ko lang. Okay? So, worship team, wala po yung ating anointed worship leader, si Pastor Jude. Pero, let us all invite the Holy Spirit right now. And let us have that hunger for God's anointing in our lives. So, as we are going to distribute elements for communion, I will just pray. Father, in the name of your Son, Jesus Christ, and by the power of your Holy Spirit, right now, we are here, gathered before you, asking that you anoint each and every one of us. Lord, i-anoint mo po kami. Holy Spirit, anoint us with the gifts. Anoint us with the heart.
Anoint us, Lord, with your love to serve your people. Like King Saul, wala po siyang alam maging hari. Hindi po siya marunong. Pero dahil sa anointing nyo, sa anointing mo, Holy Spirit, he was able to lead the people of Israel. He was able to be king over that nation. Ang dalangin po namin, Panginoon, kung ano po ang pagkakatawag mo po sa bawat isa, ay i-anoint mo po kami accordingly. Give us that anointing right now to do mighty things for you, God. Things that we cannot even fathom that we can do. Na pag nagawa namin, masasabi ng iba, nagawa mo yun? Wow! Sasabi mo, it's not by me. It's by the power of the Holy Spirit. It's by the anointing of the Holy Spirit. So right now, I pray, come on mga anak, taas natin ating mga kamay. We are asking for your anointing. Holy Spirit, come. We humble ourselves before you. Come, Holy Spirit. Free us from all bondages. Let us all be set free of all bondages. Break the yoke in the name of Jesus. Set us free, Lord. And let the anointing of the Holy Spirit fall upon each and every one right now. In the mighty name of Jesus. Harabakatarayahande. Urabakotorashia lalakarayaraba. In the name of Jesus. Let the Holy Spirit just take over our lives right now. Receive it. Come on, everybody. I receive it. I receive the anointing of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Sige po, let's prepare our heart to receive the communion. Living water rain down on me. Lord, I need more of you. Living breath of life, come fill me up. We are hungry. We are hungry. We are hungry for more of you. We are thirsty, oh Jesus. We are thirsty for more of you. We are hungry. We are hungry. We are hungry for more of you. We are thirsty, oh Jesus. We are thirsty for more of you. Yes, hallelujah. Sige po, taas natin ang tinapay. Ang tinapay na to ay simbolo ng katawan ng Panginoong Yesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang katawan niya nagkasugat-sugat. At sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y kanyang pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Tayo'y pinalaya sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya kung ikaw ay may sakit, may karamdaman, angkinin mo ang kagalingan na ito at ideklara mo that by the stripes of Jesus, I am healed. Sige po, kainin natin ang tinapay. Taas natin ang juice. Ang juice na to ay simbolo ng dugo ng Panginoong Yesus
na umagos, dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo niya na naghugas sa ating karumihan, na naglinis sa ating mga kasalanan, ang dugo niya nagpatawad sa atin. Kaya kung ikaw ay may kasalanan, hingin ng tawad to kay Lord at ikaw'y patatawarin niya. At hindi ka lang niya pinatawad, ginawa kanyang anak. At bilang anak, may karapatan ka sa lahat ng anumang nasa langit. Kaya kung ikaw'y may pangangailangan, hingin mo to at ito'y kakaloob na sa'yo. Sige po, inumin natin ang Diyos. Yes, Lord, thank you. At sa oras na to, dadako tayo sa pagbibigay. Sige po. We lift our voices higher and higher and higher to you. We lift the holy hands. We lift our holy hands up. We want to touch you. We lift our voices higher and higher and higher to you. We lift the holy hands, our holy hands up. We want to touch you. We lift our voices higher and higher and higher to you. We are hungry. We are hungry. We are hungry. We are hungry for more of you. We are thirsty, oh Jesus. We are thirsty for more of you. We are hungry. We are hungry. We are hungry for more of you. We are thirsty, oh Jesus. We are thirsty for more of you. More of you. Come on, let us lift up our hands to the Lord. We lift our holy hands up. We want to touch you. We lift our voices higher and higher and higher to you. We lift the holy hands. We lift our holy hands up. We lift and touch you. We lift our voices higher and higher and higher to you. Yes, hallelujah, Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan niyo ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you, Lord, sa araw na to. Lord, we thank you, Lord, for everything you have done, Lord, sa lahat ng Lord na patuloy mong pinagkaloob sa amin, Lord. We thank you for the anointing of the Holy Spirit, anointing of the Lord. And we receive it in Jesus' name. We receive it. Sige po, ideklara nyo that you receive the anointing. Amen. Hallelujah. At patuloy, Lord, pagpalay mo ang mga anak mong narito sa oras na to, Lord. Pagpalay mo ang bawat isa, Lord, ang kanilang puso, ang kanilang isip, Lord. Gabayan mo at ingatan sa lahat ng sandali. Sige po, taas natin ating dalawang kamay. Lord, bless the work of our hand. Whatever we touch, it shall prosper, it shall multiply. And whatever we declare, the earth and the heaven will honor, because we honor you as our God, and you honor us as your Son. Kaya Lord, patuloy Lord, gabayan mo kami at gamitin mo kami Lord, maging daluyan ng ipagpapala
Samahan at ingatan po kami sa mga kami pumunta, ano man ang aming gawin. At Lord, alam namin wala kaming kayang gawin kung wala ka sa aming buhay. Kaya lahat ng ito, Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala at pinagkakalob. And Lord, i-bless mo po ang lahat na nagkalob ng kanilang mga ikapu, ang mga nagbigay, Lord, patuloy mo silang pagpalain at gabayan. At Lord, sa mga hindi nakapagkaloob, Lord, bigyan mo rin sila, Lord, ng pagkakataon na makapagkaloob. Pagpalain mo sila, Lord. At Lord, maging ang aming pagkain, pagsasaluhan sa oras na to, pagpalain mo, Lord, at maging ang aming fellowship, Lord. We thank you, Lord, at muli binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hello. Yes. So, thank you po sa lahat na nag-tune in. And I would like to welcome Merlina Tabayag. Tama po ba? Hello, Ate Merly. Okay. In-invite ni Nanay Rita. Hello po. At si Raven Fernandez. Hello, Raven. At si Grace Sarmiento. Ayan, si Ate Grace. Hello po, Ate Grace. Okay, so patuloy tayong dumulog sa ating Panginoon. And as we go, okay, papaalam na ba ako? Prayer meeting every Wednesday, 8:30 via Google Meet. And sorry po nung Friday na wala yung Dawn Watch dahil nagkasakit po si Pastor June. Pero I think this Friday, tuloy po ang ating Dawn Watch every Friday, 5 in the morning dito po sa church. And every Tuesday, fellowship yata ng mga kalalakihan. Tama po ba, Pastor Dilbert? And every Saturday, fellowship ng mga kababaihan naman. Praise God, no? Last night, si Pastora Riza yata ang nagsalita. At kung sino pa ho ang mga nanay at mga na hindi pa included, please approach Ate Darlene para masama kayo sa group chat ng mga nanay. At yung mga tatay, Pastor Dilbert, paki-assist na lang yung mga may messenger na hindi pa kasama, okay, at maisama. Kahit yung mga taga HDP Bulacan, Pasig, pwede nyo po ako message if you want to join the group chat of our women and our men's fellowship. Pati yung mga youth, meron din ba? May Google Meet din ba kayo? Youth Fellowship next Sunday, tama ba? 1:00, 1 p.m. Alright? And may nakalimutan pa ako, Jessica Rodriguez. Ayan, si ate, naipit eh. Sorry Hello, welcome to HDP. Okay? So yun lang po, marami pong salamat. And I pray that the anointing of the Holy Spirit will be upon each and every one of us. Hindi lang sa mga nandito, pati sa lahat ng nanonood dyan sa aming FB Live. The anointing of the Holy Spirit be upon you. God bless you. Have a blessed week ahead of you. This is Dr. Tintin signing off.